Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagkakaganito lang ako dahil sa anak mo. Hindi ako kundi ikaw ang dapat sisihin dahil hindi ka naging mabuting ina at gabay. Ikaw ang nagtulak sa sarili mong anak. Sana doon ka na lang tumira. Ano ka ba naman, Matilda? Kadarating ko lang, init na ulo kagad ang isasalubong mo sa akin. O ano, gusto mo matuwa ako? Ha? Ano? Kahapon pa kita hinihintay eh. Bakit ngayon ka lang? Matilda na... Pinagmukha mo akong tanga doon sa mga bisita ko. Ang saklap na regalo mo sa birthday ko. Ito nga regalo ko. May dala akong cake at bulaklak. Kunin mo na. Happy birthday, sweetheart. How sweet naman. Ang ganda ng mga bulaklak. Isang bouquet ng pink roses. Siyempre. Alam kong yan ang gustong-gusto mo. Oh, kunin mo na. Ay, ito mo ng cake yung gusto ko makita. Akin na. Oh. Anong flavor ba to? Di buksan mo para makita mo. Ooh! Ube flavor. My favorite. At saka ang kapal ng icing. Masarap yan. Sige na, tikman mo na. Oo, masarap nga ito eh. Pero mas masarap ito kung isasalpak ko sa mukha mo! Ano ka ba, Matilda? Hindi magandang biro ito. Nakakapikong ka na. Hindi pa ako tapos. Akin na itong bulaklak. Ito, tamang-tama ito. Matilda. Nandito lang yung basurahan. Kaya ito... Ano ba? Kulang pa to. Ha? Tingnan mo mabuting gagawin ko. Ayan, oh. Yan. Sige pa! Tapak-tapakan mo ang bulaklak na binasura mo. Katulad ng pagtapak ko sa aking pagkatao. Ah, ganon? Ikaw pa may gana magreklamo pagkatapos mo ako ipahiya sa mga bisita ko? Isang malaking kahihiya lang hindi mo pagsipot. At pagkatapos susuhulan mo ako ng bulaklak at cake? Ganong ba katsip ang tingin mo sa akin? Nasabi ko naman sa iyo ang dahilan, di ba? Na-aksidentang isa kong tauhan at kailangan ko yung asikasuhin. Mahirap bang intindihin yun? At bakit ka naman mapapahiya? Gayong alam nilang may mabigat akong dahilan. Pero napahiya nga ako! Dahil kinakatsyon nila ako, sinasabi nila, baka raw may ginagawa ka lang milagro. At naniwala ka naman? Palibasa kung ano-anong sinasabi mo sa kanila. Sinisiraan mo ako sa mga kaibigan mo. O bakit? Yun naman ang totoo, di ba? Malay ko ba kung gumagawa ka lang ng alibi dahil pinigilan ka ng babae mo? Here we go again! Umiira na naman ang pagka-paranoid mo. Alam ko, Ramil! Malakas ang kutob ko! May babae ka! Sa totoo lang po, Ma, kung hindi lang dahil sa mga anak namin, matagal na ako nakipaghiwalay kay Matilda. Konting pasensya pa, anak. Pero huwag kang susuko. Konting-konti na lang po talaga natitira kong pasensya. Malapit na po ako sumuko. Hirap na ako makisama sa isang abnormal na katulad niya. Wala ba talagang sapat na dahilan kung bakit ganoon ang asawa mo? Tapatin mo nga ako, anak. Wala ka bang ibang kalaguyo? Wala ka na bang ibang ikukwento? Puro na lang away ninyo ni Ramil ang sinasabi mo. Hindi ba nagsasawa ang asawa mo sa pagiging selosa at nager mo? Oo nga, Matilda. Masyado kang matalak. Daig mo pang manok na putak ng putak. Sige. Ganyan nga. Siya pang kampihan niyo. Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako dahil baka bigla sa mapuno sa'yo at layasan ka niya. Di lumayas siya. Kasama sila ng babae niya. Kung magpaparatang ka, Matilda, siguruhin mo meron kang matibay na ebidensya. Sapat ng ebidensya yung pagiging sanggang dikit nyo. Ha? Hindi lang kayo birds of the same feathers. Monkeys of the same hair pa kayo. Aba.
Mga babaerong unggoy. Sabi ko naman sa'yo, maglabas ka muna ng ebidensya bago ka magbintang. Kuya Brian, huwag mo kong gawing tanga. Alam ko yung mga ginagawa niyong kalokohan. At hindi ako magtataka kung bakit ka babaero, kuya. Dahil kung anong puno, yun din ang bunga. Matilda, dahan-dahan ka naman ng pagsasalita. Bakit, Papa? Guilty ba kayo? Sa bagay, kapag binato nyo ang isang kumpol ng mga aso, magtatahulan ng mga yon. At ang pinakamalakas tumahol, yun ang tinamaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi mo man lang ako ipinakilala sa mga tauhan mo. Saglit ko lang kinausap yung foreman ko. Saka isa pa, delikado sa project site. Kaya hindi kita pinababa ng kotse. Lagi namang ganyan ang sinasabi mo. Ilang beses na tayo dumaan sa construction site pero parang ayaw mo makita ko ng mga tauhan mo. Bakit, Janice? Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang Ngayon, oh. Wala. Huwag na nga natin pag-usapan ang bagay na yan. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Ayun, may nakita na ako. Malapit na tayo. Malapit? Saan? Oh, narito na tayo. Motel 2 ah. Ano ngayon ang problema? Ilang beses na tayo nagpunta sa ganitong lugar. Natatakot na kasi ako, Ramili. Paano kung magbunga ang mga nangyari sa atin? Saka na lang natin problemahin yan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Napaka-inosenteng tingnan ng gagong ito, ha. Kala mo kung sinong anghel pagtulog. Pero demonyo naman pagkising. Oh, may nag-text sa cellphone niya. Malamang babae niya to. Apa, nakakalimang unread messages na. Huli ka ngayon sa akin, balbon ka. Yari ka sa akin. Ay, naku. May password. Hindi ko mababasa yung message. Hindi... Ay, anong ginagawa mo? Bakit mo hawak ang cellphone ko? Akin na yan. Hindi pwede. Bigay mo muna sa akin ang password mo. Ayoko! No way! Huwag ka lalapit sa akin, ha? Ibabato ko dito sa side to cellphone mo. O sige, subukan mo. Na bakit mong hinahanap mo? Hindi ko nagbibiro. Ano? Bibigay mo ba sa akin yung password mo? O ibabato ko dito sa sahig ang cellphone? Sige, gawin mo. Ay, don't dare me. Kilala mo ko. Kaya nga, go ahead. Do it. Puro ka lang naman satsat. Ganun. Okay, fine. Sinabi mo eh. Ay, walang hiya ka talaga. Punyeta, tingnan mo ang ginawa mo. Halos madurog ang screen ng cellphone ko. Alam mo ba kung magkano to? 40,000! 40 mo lang bili ko dito pagkatapos babasagin mo lang. Kung ako mukha mo kayang basagin ko. Gano'n talaga lang, ha? Oo. Ayan ang mukha ko. Sige, basagin mo. Ano? Umalis ka nga sa harapan ko habang nakapagpipigil pa ako. Dahil baka tamaan ka talaga sa akin. Ay, huwag mo sabihin. Gawin mo. O ano? Masarap ba? Gusto mo isa pa? Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Mamatay ka na sa akin, demonyo! Mukhang lagal sa balutang ka. Pwede ba dito muna ako? Kahit ilang araw lang. Ano ba nangyari? Teka, bakit namumula ang mukha mo? Ano pa? Hindi ka gagawa ng magaling yung manugang. Pinagbuhatan ka niya ng kamay? Bakit? Ano ba ang ginawa mo?
Binasag ko lang naman yung 40 milyang cellphone. Ano? Santísima. Ano bang pinagawayan ninyo? Kasi ayaw niyang bigay yung password niya eh. Kaya binato ko sa sahig yung cellphone. Ay, nako, anak. Ibang klase ka talaga. Oh. Magpalit ka na lang kaya ng pangalan. Huh? Rambulin mo. Sa halip na Matilda, gawin mo Maldita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magpalipas ka muna ng ilang araw, tapos sunduin mo na siya. Hindi ko po gagawin yon. Kusa siyang umalis, kusa siyang bumalik. May anak, huwag kang ganyan. Kasalanan mo yon dahil sinaktan mo siya. Pero siya pong nagtulak sa akin na pagbuhatan ko siya ng kamay. Pasalamat nga siya dahil sampalang yung ginawa ko sa kanya. Gusto ko na nga talaga siyang suntukin eh. Anak, ikaw pa rin ang padre de pamilya. Kaya ikaw ang gumawa ng unang hakbang para magkaayos kayo. Ay nako, bahala siya sa buhay niya. Wala akong pakialam kung babalik pa siya o hindi. Matilda, ako na ang humihingi ng pasensya para sa aking anak. Dapat lang. Dahil may kasalanan din kayo, Ma. Kasi, konsentidor kayong ina. Huwag mong sabihin yan. Dahil hindi ako nagkulang ng pagpapaalala at pangaral sa anak ko. Kaya pala siya naging sutil na anak. Hindi sutil ang aking anak. Oo, marahil nga hindi siya mabuting asawa sa iyong paningin. Pero matino siyang anak. At ako ang makapagpapatunay nun. Meron bang matinong nananakit ng asawa? Ay, nako, Mama. Hindi niyo ako makukumbinse kahit na ano pang sabihin niyo. Hindi ko na talaga siya makontak. At hindi na rin siya nagre-reply sa mga message ko. Ano kaya nangyari sa kanya? Mukhang tama ang kutob ko. Diyos ko. Huwag naman po sana. Bakit pa ako nag-iisip ng ganito? Baka masyado lang talaga siyang busy. Kaya... Janice? Tito Freddy. Ano nangyayari sa'yo? Walang anuman po ito. Nagluloko lang pong sikmura ko. Sikmura mo? Sigurado ka ba? Paano kung ikaw na pala nagluloko? Ano pong ibig ninyong sabihin? Huwag kang magtanga-tangahan, Janice. Alam mo ang tinutukoy ko. Kaya tapatin mo ako. Buntis ka ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit hindi ka makasagot? Tama ba ako? Buntis ka? Hindi po. Hindi po, Tito Freddy. Sigurado ka? Sino ba yung nag-ahatid sa'yo rito?
May kotseng asul. Boyfriend mo ba yun? Opo. Bakit hindi mo ipinakikilala sa akin? Busy po kasi lagi eh. Huwag po kayo mag-alala. Magkikita rin po kayo balang araw. Kailan naman ang balang araw na yon? Hindi ko po alam eh. Bahala na po. Ito ang lagi mong tatandaan, Janice. Nasa poder kita. Kaya ako ang mananagot sa mga magulang mo kapag merong masamang nangyari sa'yo. Nasa hustong gulang na po ako, Tito Freddy. Kaya ako na po ang may pananagutan sa akin sarili. Ano man ang mangyari. Wala ka naman sigurong itinatago sa kanya. Sana binigay mo na lang sa kanya ang password ng cellphone mo. Ginawa ko na po yun. Ibinigay ko na sa kanya ang password ng Facebook account ko. Pero ano ginawa niya? Nakablock na pong lahat ng mga kaibigan kong pinagdududahan niya. Karamihan dun mga kliyente ko. Ang dami kong nawalang project. Pati na rin po ang ilang kong kamag-anak. Nakablock na rin. Naiiya na po ako sa kanila. Ganun ba? Oo. Ibang klase talaga ang topak ng anak ko. Kaya ako na ang humihingi sa iyo ng pasensya. Pasensya na rin po kung napagbuhatan ko siya ng kamay. Naiintindihan kita. Pero sana naman hindi na maulit pa ang pangyayaring yun. Ayoko humangako pero sisikapin kong makaiwas sa mas matinding alitan. Ano ngayon ang binabalak mo? Hindi ko po alam. Bahala na ho. Hindi pa pwede yung bahala na. Alalahanin mong may dalawa kayong anak. Kawawa naman ang aking mga apo. Ang mga anak na nga lang namin po ang dahilan kung bakit magkasama pa kami hanggang ngayon. Kung nagkataon na wala kaming anak, baka matagal na po kami nagkahiwalay. Kaya nga, gumawa kayo ng paraan. Ayusin ninyong inyong mga sarili alang-alang sa mga inosenteng nilalang. Huwag niyo silang idadamay sa inyong hindi pagkakaunawaan. Narito na ako sa construction site. Kailangan ko na talaga itong gawin dahil ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. May importanteng bagay siyang dapat malaman. Pero teka, sino bang kakausapin ko dito? Ayun, mukhang siya ang foreman. Lalapit ako sa kanya. Sana naman hindi tama ang kutob kong pinagtataguan niya na ako. Nasaan ka na, Ramil? Please, magpakita ka na sa akin. Magandang umaga po, sir. Pwede po ba magtanong? Ano po yun, ma'am? Narito po ba si Ramil? 2 araw na po siyang hindi nagagawi rito eh. Ano po ba ang kailangan yun sa kanya? Kasi gusto ko lang mag-follow up dun sa pinag-usapan naming project. Hindi ko na kasi siya makontak eh. Kaya pinuntahan ko na siya rito. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Sandali, ma'am ha. May calling card po ako ni Sir Ramil. Saglit lang po. Ito po, ma'am. Nakasulat po riyan ng kanyang address. Ramil Delgado? Bakit po, ma'am? May problema po ba? Wala. Sige, salamat po, sir. Aalis na po ako. Sige po, ma'am. Ingat. Ramil Delgado. Yun palang kanyang tunay na pangalan. Pero bakit ganun? Ramil Rosales ang pakilala niya sa akin. Hindi na talaga maganda ito. Lalo lang ako nagdududa sa kanya.
Meron siyang tinatago sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mas mainam siguro kung huwag ka munang tumanggap ng project, anak. Mag-concentrate ka na lamang sa ating hardware business. Kaya nga po engineering ang kinuha kong kurso dahil meron tayong hardware. Ang laki ng natitipid ko sa materyales. Sayang naman po ang kikitain ko kung titigil ako sa pagiging kontraktor. Abi, kikitain mo rin naman yun kung mag-full-time ka sa ating business. Marami na tayong branches. At matanda na ako. Nahihirapan ako mag-manage. Sa'yo ko rin naman ipapasa yon balang araw. Sa ibang araw na lang po natin pag-usapan yan, ma. Kailangan ko na pong umalis dahil hindi na ako nagagawin sa project ko sa Cavite. O sige po, alis na ako. Hala, sige anak. Hoy, mag-iingat ka. Nasa tamang street na ako. Kaya yung numero na lang ng bahay ang hahanapin ko. Teka, mukhang ito ng bahay nila. Oo, tama. Ito nga yung address na nakasulat dito sa calling card. Ito, meron doorbell. Sino kayang tao dito? Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, Iya. May kailangan ka ba? Dito po ba nakatira si Engineer Ramil Delgado? Oo, dito nga. Pero wala siya rito ngayon. Ano bang kailangan mo sa anak ko? May importante lang po sana akong sasabihin sa kanya. Ganun ba? Halika. Sa loob tayo mag-usap. Absent pala si Janice. Hindi naman alam nang napagtanungan kong kasama niyang si Leslie ang dahilan. Ano kaya kung puntahan ko siya sa bahay nila? Kaya lang alanganing oras na. Kailangan ko pang dumaan sa project site. Di bale, babalik na lang ako dito sa ibang araw. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ika mo? Girlfriend ka ni Ramil? Hindi mo ba alam na may asawa na siya at 2 anak? Hindi po. Ang sabi po niya sa akin ay binata siya. Ganon? Oh, Santisima. Hindi ko akala magagawa yun ng anak ko. Paano na yan? Yun nga po eh. May mabigat po ako ngayong problema. At yun ang gusto ko sabihin sa kanya. Ano yun? Bakit? Sige, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Buntis po ako. Ano? Diyos mio! Malaking problema nga ito. Ano po ngayon ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo.
Kumusta na yung project natin sa Cavite? Ayos naman, Bayaw. Yung project natin sa Laguna, ayos din ba? Okay lang, no problem so far. At siya nga pala, paano na kayo ng buwang kong kapatid? Kailan nyo ayusin ang problema nyo? Ikaw na mismo nagsabi, Bayaw. Buwang ang kapatid mo, kaya parang malabo na mag-aayos pa kami. Mas maganda siguro kung gumimik muna tayo. Patagal na rin hindi nasasayaran ng alak ang lalamunan ko eh. May alam akong bagong beer house. Maraming magagandang chikas doon. Ibang klase ka talaga. Ikaw bang nag-i-influensya sa akin? Hindi ka ba nahihiya sa kapatid mo? Kung bulsa mo lang ang ibabahagi mo, okay lang sa akin. Walang problema yon. Pero kung saseryosohin mo, ibang usapan na yan. Hindi ako papayag na lokohin mong kapatid ko. Ayan, kumpleto na ang gamit dito sa kinuha kong apartment para sa iyo. Maghahanap na rin ako ng kasambahay para may kasama ka rito. Nahihiya na po ako sa inyo. Sobra-sobra na po itong ginagawa ninyo para sa akin. Hindi lang ito para sa iyo, Janice, kundi para na din yan sa dinadala mo. Abay, apo ko yan. Kaya hindi ko kayo maaring pabayaan. Salamat po, Ma'am Ofelia. Maraming salamat po talaga. Mama Ofelia na lamang ang itawag mo sa akin. Dahil parang anak na rin ang gusto kong ituring sa'yo. Hindi ko po talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman yun. Basta ang pagtuunan mo ng pansin ay ang aking apo, ha? Alagaan mo siyang mabuti para sa iyong sarili. Paano po pala si Ramil? Ano pong sasabihin ninyo sa kanya? Wala akong sasabihin sa kanya. Wala siyang dapat malaman para makaiwas kayo sa komplikadong sitwasyon. Ay, malaking gulo ito pag nagkataon. Kaya walang ibang dapat na makaalam. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala pong nilihim na hindi nabubunyag, kaya hanggang kailan po natin ito itatago? Tama ka. Pero may tamang panahon sa lahat ng bagay. At sa kalagayan mo ngayon, mas makabubuti kung mananahimik na lamang tayo. Hayaan na lamang nating tadhana ang maglantad ng katotohanan. Ganun na nga po, kaya ipagpapasa Diyos ko na lang po ang bagay na ito. Hindi ko po ginusto na masadlak ako sa ganitong sitwasyon. At lalo ko rin pong hindi gustong makasira ng pamilya. Salamat po. Dahil nariyan kayo. Hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Siya nga pala. Kumusta na ang pamilya mo? Malamang hinahanap ka na. Nasaan ba yung mga magulang mo? Nasa Bacolod po sila. Pati na rin po ang mga kapatid ko. Nakituloy lang po ako sa isa kong tiyuhin. Anong sinabi mo sa tiyuhin mo? Hindi ko rin po pwedeng ipagtapat sa kanyang kalagayan ko. Kaya sinabi ko na lang pong nakahanap ako ng ibang matutuluyan. Tama lamang yung ginawa mo. Huwag mo silang hayaang madamay sa problema mo. At gaya nga ng nasabi ko, hindi ito ang tamang panahon para malaman nila ang katotohanan. Daddy, bakit po hindi po
umuwi si Mami. Oo nga, Daddy. Ilang araw na po namin siya hindi nakikita. Miss na po namin siya. So nga po, Daddy. Miss na miss ko na po si Mami. Hayaan na lang muna natin siya. Nalilibang lang siguro sa pagbabakasyon sa lolo ninyo. Bakit naman po kasi di niyo kami sinama? Nag-aaral kasi kayo. Mapapalayo kayo sa inyong school kung naroon kayo sa lolo ninyo. Pero, kailan nga po siya uuwi? Hindi ko nga alam. Gusto na nga po namin siya makita. Oo, sige, ganito na lang mga anak, ha? Wala akong pupuntahan sa Sunday. At wala rin kayong pasok, kaya bibisitahin natin ang mami at lolo ninyo. Talaga po? Oo. May gagawin lang ako saglit, kaya iwan niyo muna ako rito sa silid ko. Sige po, Daddy. Lalabas na po kami. Okay. Mabuti na lang. Na-retrieve ko yung number ni Janice. Pero hindi ko na siya makontak. Tapos, hindi na rin siya nag-reply sa message ko sa Facebook niya. Inactive na rin ang account niya. Yung huling punta ko sa work niya, hindi na rin siya pumapasok. Ano kaya nangyari sa kanya? Mas mabuti siguro, puntahan ko na lang siya sa bahay nila. Magandang umaga po. Anong kailangan mo? Nariyan po ba si Janice? Wala na siya rito. Ganun po ba? Alam po ba ninyo kung saan siya lumipat? Hindi ko alam. Wala po ba talaga kayong idea kung nasaan siya? Bakit ba ang kulit mo? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, hindi ko alam. At wala rin akong pakialam sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Welcome back, my dear. Naunahan mo ako, ah. Bibisitahin sana kita bukas kasama mga bata. Namimiss ka na daw nila. Nasaan sila? Natutulog. Gigisingin ko na ba? Ako nang gigising. May pasalubong ako para sa kanila. Sa akin, wala kang pasalubong? Ewan ko sa'yo. Bumili ka na pasalubong mo. Mahigit 1 linggo kang nawala. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin lumilipas ang galit mo sa akin? Ramil, sa loob ng 10 taon nating pagsasama, yun ang kauna-unahang pananakit mo sa akin. Kaya hindi ko yun makakalimutan. Huwag mong ibuntun sa akin ang lahat ng sisi dahil may kasalanan ka din. Grow up, Matilda. Hindi na tayo mga bata. Kaya pwede ba magbago ka na? Humarap ka nga muna sa salamin bago mo sabihin sa akin yan. Ikaw na rin ang nagsabi. 10 taon tayo nagkasama pero kahit kailan, hindi ako nagkulang sa aking obligasyon. Bakit? Pera ba ang sukatan ng sinasabi mong obligasyon? Sapat na ba para sa'yo na maibigay mo sa amin ang aming material na pangangailangan? Oo, tama ka. Good provider ka. Pero may iba pang bagay na hindi mo na ibibigay sa amin ng mga anak mo. Gaya ng ano? Panahon! Kulang na kulang yung inilalaan mong oras para sa amin kasi masyado kang abala sa mga project mo. Tapos yung bakante mong oras, sa halip na ilaan mo sa amin, doon mo pa ginugugol sa babae mo. Ay nako, eto na naman tayo. Pagod na ako sa paulit-ulit mong litanya. Bakit ba lagi na lang yan ang pinaparata mo sa akin? Dahil yun ang kutob ko. Yun yung nararamdaman ko. May babae ka, kaya umamin ka na. Sabi ko naman sa'yo, anak, limitahan mo na ang pagtanggap ng mga projects. Pag-ukulan mo ng sapat na oras sa iyong pamilya. Ang trabaho, madali lang hanapin kung sakaling mawala. Pero ang pamilya, kapag nawasak, mahirap na yung muling mabuo. Yun din ang reklamo ni Matilda.
Nagkukulang daw po ako ng panahon sa kanila. Kaya nga yun ang gawin mo. Kapag mas marami kang panahon na sila ang iyong kasama, mababawasan ang kanyang pagdududa. Gawin mo yun, hindi lamang para sa pamilya mo, o hindi para na din sa sarili mo. Tatanungin kita, masaya ka ba naman sa kasalukuyan mong sitwasyon? Hindi nga po eh. Nagsasawa na rin po ako sa paulit-ulit na takbo ng mundo ko. Gusto ko naman po ng pagbabago. Hindi kasi balanse ang buhay mo. Oo, very successful ka sa iyong career. But your married life is a failure. Kaya ayusin mo ang pamilya mo. Nasaan na bang apo ko? Namasyal sila buong mag-anak. Talaga? Abay, mala. Ano nakain ng anak mo? Magsalita ka, oo. Para bang napakasamang tao ng manugang mo. Wala akong sinasabing ganyan, Balae. Nagtataka lang ako. Alam mo, Balae, ha? Matinong tao naman talaga si Ramil. Dahil pinalaki ko siya ng maayos. Maganda naman ang pagsasama nila mag-asawa. Nagkaroon labang sila ng problema na magsosyo sa kontrata ang anak ko at ang kanyang bayaw. Mukhang hindi maganda ang tinutumbok ng pananalita mo, Balae. Huwag mo naman sana masamay na sinasabi ko, Balae, ha? Pero yun naman ang totoo, hindi ba? Hindi naging maganda ang impluwensya ni Brian kay Ramil. Para kasing ang anak mo pa nagturo sa anak ko para maging babaero. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May bago tayong kliyente. Gusto raw tayong makausap. Ikaw na lang, Bayaw. Ha? Ayoko muna tumanggap ng mga projects. Napapagod na ako. Gusto ko muna magpahinga. Bayaw, hindi ko kakayaning mag-isa yun. Alam mo namang wala pa akong lisensya. Huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko ang mga gagawin mong design. Ipapaubaya ko na rin sa iyo mga equipment at mga tao ko. Aalalay na lang ako sa mga hindi mo kayang gawin. Okay, sige. Maraming salamat, Bayaw. Siya nga pala. Ang tagal na natin hindi kumigimik. Kailan ba tayo lalarga? Pas din muna ako dyan, Bayaw. Ha? Kaya ikaw, tigilan mo na rin ang pag-iinom. High blood ka na, di ba? Noong isang araw lang, sabay tayo nagpa-check up. No. 160/100 ang BP mo. Tapos ayaw mo bang bilhin yung maintenance na gamot na reseta ng doktor? Wala naman kasi kung nararamdaman eh. Yun nga ang delikado eh. Hindi ka aware. Kaya mag-iingat ka. Sayang ang gandang lalaki mo kung lupa lang ang makikinabang sa'yo. Bayaw, masamang damo ko. Hindi pa ako matotodas at kung sakaling mangyari man yun, sisiguruhin kong sa sarap ako mamamatay. Kumusta ka na? Iniinom mo ba yung vitamins mo? Opo, Mama Ofelia. Hindi po ako pumapalya. Ay, siya nga pala. Sa makalawa na yung monthly check-up, kaya sasamahan uli kita. Ako, huwag na po kayo mag-abala. Kaya ko na po mag-isa. Aba, hindi pwede. Kailangan mo ng kasama para mas ligtas ka. Naiya na po talaga ako sa inyo dahil napapadalas ang pagpunta ninyo rito. Hindi po ba kayo hinahanap ni Ramil? May nahalata na nga siya. Ang dami niyang tanong. Pero ako na bahala doon. Huwag mo na siyang alalahanin. Kumusta naman po ang pamilya niya? Well, so far so good. Kaya doblehin natin ang pag-iingat, ha? Kailangan mapanatili nating lihim ang lahat.
Wow! Oh, kakute naman ang aking apo. Para lang anghel na natutulog. Opo, Mama Ophelia. Magkahawig po kayo. Oh, talaga? Opo. Ayan po, pagmasdan ninyo mabuti. Mas kamukha nga po ninyo kaysa sa akin. Abay, oo nga no. Mukhang mapapamahal ako ng gusto sa apo kong yan. Ay, ano nga po palang ipapangalan natin sa kanya? Isusunod po ba natin sa apelyido ni Ramil? Hindi na mahalaga kung anong dadalhin niyang pangalan. Kaya pinaubaya ko na sa iyo ang bagay na yan. After all, ikaw ang ina. Kaya ikaw ang masusunod. Basta ang importante sa akin, nasa maayos siyang kalagayan. Paano po yan? Hanggang kailan pong ganito ang sitwasyon natin? Nangako ako sa iyo, hindi ba? Hindi kita pababayaan. Anak ko si Ramil. Kaya ako ang aako ng obligasyon na hindi niya magagawang panagutan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang tagal naman ng mama mo. Umalis na kaya tayo? Paano mga bata pagdating nila galing sa school? Sinong madadat na nila dito? Mahigit 2 oras pa naman bago dumating ang mga yun. Pero paano nga kung mauna pa sila kay mama? Saan ba talaga siya nagpunta? Alam mo, Ramil, nagdududa na talaga ako kay mama, ha? Napapadalas yung pag-alis niya. Tapos di naman niya sinasabi kung saan pupunta. Kahit naman ako. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isip ko. Bantayan mong mabuti yung mga kinikilos niya. Baka may ginagawa na siyang milagro. May tumatawag sa'yo. Yung forma ni Bayaw. Baka babayan. Akin na, ako sasagot. Hello. Ano problema mo? Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nasaan siya ngayon? Sige, pupunta kami dyan. Anong nangyari? Nasa ospital si Brian. Ha? Inatake sa puso. Tayo na. Puntahan natin siya ngayon din. Salamat na lang. Ligtas na siya sa kapahamakan. Pero maselan pa rin ang kalagayan niya. Under observation pa rin siya. Ay, nakakabigla yung pangyayari. Ang tigas naman kasi ng ulo ni Bayaw. High blood na nga, pero panay pa rin ang gimmick. Sana naman matuto na siya sa pangyayaring ito. Pwede na po ba akong umuwi? Pwede na raw mamaya, sabi ng doktor. Pero, bukas na lang o sumakalaw kaya. Para sa gano'n, makapagpahinga ka ng gusto. Hindi na po kailangan. Kaya ko na po. Malakas na po ako. Mas kampante ako kung naririto ka. At saka isa pa, meron ding ibang tumitingin sa aking apo. Kayo po ang bahala. Maraming salamat po. Walang anuman yun. Paano? Uwi muna ako. Tatawagan na lamang kita kung kailan ako babalik, ha? Teka, parang si Mama yung lumabas sa room ng isang pasyente. Oo, si Mama nga. Sino yung binisita niya? Hayaan ko na muna siya makalayo. Pagkatapos papasok ako dun sa room ng pinanggalingan niya. Ayun. Medyo malayo na siya. Pwede na siguro akong pumunta sa silid na yun. Mukhang may tinatago sa amin si Mama. At yun ang alamin ko. Malapit na ako.
Totoo ba ito nakikita ko? Pangalan ni Janice itong nakasulat dito. Bakit siya naririto? Papasok ako sa loob. Janice? Ramil? Anong ginagawa mo rito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasabi ko na sa iyo ang buong pangyayari. Kaya sana naman, patahimikin mo na ako. At sana manahimik ka na rin. At sa palagay mo, matatahimik ako pagkatapos kong matuklasang may anak ako sa'yo? May pamilya ka na. Kaya lubayan mo na ako. At isa pa, ayaw na kita makita pa. Niloko mo ko. Pinaasa. Napakasakit ng ginawa mo. Patawarin mo ako, Janice. Sa maniwala ka't sa hindi. Mahal kita. Pagkatapos mo kong takasan at pagtaguan, sasabihin mo mahal mo ko. Sira ulo ka ba? Nagkakamali ka. Dahil ang totoo, hinanap kita. Pinuntahan kita sa inyo pero wala ka doon. Hindi kita makontak. Wala kang reply sa mga text ko. Ang dami ko rin message sa Facebook mo pero wala kang sagot. At sa halip naka-block pa ako. Dahil gusto ko nang putulin ang anumang namamagitan sa atin. Ramil, may pamilya ka na. At may sarili na rin akong buhay. Kaya magkanya-kanya na lang tayo. Please lang, Ramil. Just leave me alone. Hindi. Hindi ko magagawang pabayaan ka. At anong gusto mo mangyari? Gagawin mo akong kirida? Ramil, hindi ganong klaseng buhay ang pinangarap ko. Basta. Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap kami ni Mama. Saan kaya nagpuntang Ramil na yun? Sabi sa akin, bibili lang siya ng pagkain. Kanina pa yun umalis. Hanggang yun, di pa bumabalik. Nasa tapat lang naman itong ospital yung fast food. Sana pala sumama na lang ako sa kanya. Matilda? O Ramil, anong ginawa mo sa loob ng delivery room? Wala. Nagkamali lang ako ng pasok. Halika, kumain na tayo. Janice Sarmiento palang pangalan ng babae mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Napaparanoid ka na naman. Ganon? Paranoid pala, ha? Sige, papasok ako sa loob. Halika na. Lumabas na tayo. Bakit na ayaw mo ako papasukin? Lalo ka lang tuloy nakahalata eh. Umalis na sabi tayo dito. Gusto mo ba kalad ka rin pa kita palabas? Hindi! Basta papasok ako sa loob. Ano ba? Huwag mo akong halangan! Papasok ako sa loob! Huwag ka nang magpugilit! Guard! Guard! Tulungan niyo ako! Huwag kang mag-iskandalo rito! Ano nangyayari dito? Mabuti naman. Lumabas ka rin, malandi ka. Teka muna, sino ka ba? Ako lang naman ang asawa ng nilalandi mo. Pagkatapos nagpaanak ka pa sa kanya, kati mo talaga. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ko kilala ang lalaking yan. Oo, hindi kami magkakilala. Miss, pasensya na sa abala. Halika na, Matilda. Sige, deny ba more? Hoy, hindi niyo mabibilog ulo ko, ha? I'm sorry. Ayoko makipagtalo. Kaya hindi kita papatulan. Dahil asawa ko yung gusto mo patulan. Malandi ka talaga. Aray ko! Aray ko sa Matilda! Aray ko, bitiwan! Tama na, ano ba? Tama na sabi! Wala na tayong magagawa pa. Iyon ang nakatakdang mangyari. Bakit naman kasi naglihim pa kayo sa akin, Mama? Dahil yun ang inaakala kong tamang gawin.
para makaiwas sa gulo. At isa pa, meron akong mas malalim na dahilan. Nakita ko sa katauhan ni Janice ang aking sarili. Ano pong ibig niyong sabihin? Naging biktima rin ako ng maling pag-ibig. Dahil pamilyadong tao ang aking minahal. Hindi ko rin agad nalaman na may asawa na pala siya. At buntis na ako na malaman ko ang katotohanan. At ikaw, Ramil, ikaw ang bunga ng aking pagkakamali. Ganun po ba? Nasaan na po si Papa? Wala siyang alam. Dahil katulad ng ginawa ko kay Janice, ganon din ang ginawa ng lola mo. Kinupkup niya ako ng palihim, binigyan ng kabuhayan. Sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay ng 2 taong gulang ka pa lamang. Pero dahil sa tulong niya, nagawa kong palaguin ang ibinigay na kabuhayan ng lola mo. Kung ganun, hindi ko talaga dapat pala pabayaan ang anak ko. Dahil pareho kami ng kapalaran. Magkapareho din kayo ng kapalaran ng iyong ama. Pero mas papalad ka dahil nalaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan yan ay dapat din nating ipaalam sa asawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasabi ko na mga dapat mong malaman. Kaya siguro naman ay matatahimik ka na. Pagkatapos akong lokohin ng anak mo, sasabihin mo matatahimik ako? At pinagtutulungan niyo ako dahil magkakundyaba kayo. Walang alam si Ramil. Ako ang may plano noon. At sa palagay mo, maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Sinungaling ang anak mo dahil sa'yo. Sa'yo siya nagmana. Wala na ako magagawa pa. Kung yun ang paniwala mo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabagong tingin ko sa gago kong asawa. Manluloko at babaero. May kasalanan ka rin, Matilda. Dahil ikaw na rin ang siya nag-udyok sa kanya. Marahil, narindi na siya sa pagiging sobrang silos at dagger mo. Nagkakaganito lang ako dahil sa anak mo. Hindi ako, kundi ikaw ang dapat sisihin dahil hindi ka naging mabuting ina at gabay. Ikaw ang nagtulak sa sarili mong anak patungo sa maling landas. Huwag mong sabihin yan. Dahil hindi ako nagkulang sa pagpapaalala. Pinalaki ko siyang matino at may tamang asal. Ang sabihin mo, walang kwentang anak at asawa si Ramil dahil wala ring kwenta ang kanyang ina. Sana naman, Balae, matulungan mo akong mapag-ayos sa mga anak natin. Kasalanan niya ng anak mong babaero. May pagkukulang din naman at pagkakamali ang anak mo. Ay, nako. Huwag na tayo magsisihan. Wala rin naman mangyayari. Kaya nga, Balae, magtulungan na lamang tayo. O anong binabalak mo? Ilalayo ko si Janice para makaiwas sa malaking gulo. Hindi ko hayaang muli sila magkita ni Ramil. O sige. Kakausapin ko ng masinsinan si Matilda. Huwag kang mag-alala.
Ilalayo ni Ofelia si Janice sa asawa mo at mapuputol na ng lubusan ang kanilang ugnayan. Naniniwala naman kayo sa konsentidor niyong balai? Isa ka ring magulang. Kaya alam kong naiintindihan mo kami. Hindi namin hahayaang masira ang pamilya ng aming mga anak. Pero yan mismo yung ginawa ng malandi kong biyanan. Pinuin mo pa, siya pa mismo ang kumupkup doon sa kirida ng asawa ko. Hindi mo kasi alam kung bakit ngayon ginawa. Alam ko. Nasabi na sa akin ni Ramil. Kala naman, maaantig ako sa kadramahan nila. Natural lang nakupkupin ni Mama si Janice dahil birds of the same feather sila. Pareho silang makati. Pati na rin si Ramil. Pare-pareho lang silang basura. Umaalingasaw ang kanilang mga baho. Anak, huwag mong sabihin yan. Dahil ang totoo, may baho ka rin. Dahil doon ka rin nanggaling sa sinasabi mong basurahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Iyon ang totoo, Matilda. Basura rin ang iyong pinanggalingan. Anong basura ang tinutukoy niyo, Papa? Isa ka ring bunga ng malaking pagkakamali. Hindi ko kayo maintindihan eh. Diretsahin niyo na ako. Ano ba talaga gusto niyo sabihin? Hindi iisa ang ina ninyo ni Brian. Nagkamali ako dahil pinagtaksilan ko ang aking asawa. At may asawa rin ang aking pinatulan. At ikaw, Matilda, ang naging bunga ng aking kataksilan. No, hindi totoo yan. Hindi ako tanga. Alam ko kung anong nakasulat sa birth certificate ko. Kung hindi talaga si Mamang tunay kong ina, paano ko napunta sa poder niyo? Makinig ka. Ipaliliwanag ko sa'yo. Namatay ang tunay mong ina nang ikaw ay ipinanganak. At pumayag ang mabait niyang asawa na sa akin mapunta ang custody. Bago ka palang ipinanganak, ipinagtapat ko na sa kinagisnan mong ina ang aking kasalanan at pinatawad niya ako. At nang iparehistro kita, pangalan ng asawa kong inilagay kong iyong ina. Kaya yun ang nakasulat sa iyong birth certificate. Tama na, hindi totoo yan. Gumagawa lang kayo ng istorya para mapagtakpan nyo ang kalokohan ng babaero kong asawa. Bakit ko naman gagawin yun? Siyempre, anak kita at nasa iyo ang simpatiya ko. Ikaw ang biktima rito. Kaya nasa panig mo ako. Pero bakit nyo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Hindi nyo ba iniisip kung gaano kasakit para sa akin ang inilantad nyo? Para nyo na rin akong binilad sa kahihiyan. Hindi, anak. Nagkakamali ka. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Dahil nagbabaka sakali akong lalambot ang puso mo. Matuto ka magpatawad. Dahil ang tangi kong hangarin ay ang mabuo ang nasisira mong pamilya. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi akalain magagawi din sa ospital na yun si Ramil. Nangyari na po, Mama Ofelia. Kaya gawin na lang po natin kung ano ang nararapat. Kailangan lumayo ka na ng lubusan.
doon sa hindi ka matutunto ni Ramil. Ano kaya kung umuwi na lang ako ng Bicol? Hindi ko lang po alam kung paano kami mabubuhay ng anak ko. Pwede naman yun. Tutulungan na lamang kita. Magtatayo ako ng another branch ng aming hardware business. At ikaw na lang siya mag-manage. Okay ba sa'yo yun? Bakit ko naman po tatanggihan ng magandang pagkakataon? Mabuti naman at nakarecover ka na, Bayaw. Oo, Bayaw. Baka bukas o sa makalawa, pwede na ako makauwi. Sinuwerte ka pa rin. Kaya sana naman magbago ka na. Hindi ko pa talaga oras, Bayaw. Baka marami pang babaeng dapat kong matikman. Kaya hinayaan pa ng tadhanang mabuhay ako. Ang tindi mo talaga. Munti ka na nga matodas pero babae pa rin ang nasa isip mo. At least, hanggang tikim lang ako. Ikaw, inanakan mo pa eh. Mas matindi ka pa pala sa akin. Masarap eh. Kaya yun, naulit nang naulit. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Gusto ko nang ayusin ang pamilya ko. Oh, kumusta naman kayo ni Utol? Ayun, di pa rin kami nag-iimikan hanggang ngayon. Bahay mala. Biglang tumahimik ang madakdak kong kapatid. Naninibago nga ako eh. Ang inaasahan ko, tatalakan niya ako pero wala siyang kibo. Laging tulala. Malalim ang iniisip. Aba, hindi magandang senyales yan, Bayaw. Ha? Baka isang araw, bigla siyang maglayas. At makita mo na lang sa kalsada. Naglalakad at hinahanap siya ng crispy ng Basilio. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, magkagalit po ba kayo ni Daddy? Ha? Hindi, okay lang kami. Bakit po ganun? Hindi kayo nagpapansinan. Hindi rin kayo nag-uusap. Tapos si Daddy, nakikita ko po sa sofa natutulog. Dati po naman magkasama kayo sa room. Pasensya na anak kung pati kayo nadadamay sa away namin. Mami, meron po ako ikukwento sa inyo. Kasi po naaawa ako sa classmate ko eh. Bakit naman? Kasi po, naghiwalay daw po ang daddy at mami niya. Umalis ang daddy niya. Tapos lagi daw mainit ang ulo ng mami niya. Lagi rin po siya pinapagalitan. Kaya lagi rin po siya umiiyak. Nakakaawa nga yung classmate mo. Opo, Mami. Kaya sana naman po hindi mangyari sa amin ni Kuya Carlo nangyari sa classmate ko. At nakakadurog naman ang pusong sinasabi ng anak ko. Kayo lang talaga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Mami, umiiyak po ba kayo? Ha? Hindi anak, okay lang ako. Bakit po may luha kayo? Wala ito. Meron lang akong naalala. Basta, Mami, ayoko pong maghihiwalay kayo ni Daddy. Oo naman. Hindi mangyayari yun. Promise? Promise. Hindi kami maghihiwalay ng daddy mo. Sinabi po ninyo yun, ha? Hindi ko po yung kakalimutan. Dalawang magkasunod na dagok ang idinulot sa akin ng tadhana. Pagkatapos akong lukuhin at pagtaksilan ni Ramil, isang masaklap na katotohanan naman ang nalaman ko.
Grabe. Sobrang sakit. Parang hindi ko to kakayanin. At lalo lang bumibigat ang kalooban ko dahil sa kinikimkim kong galit at hinanakit. Pero masisisi ba nila ako? Oo. Marahil nga nakakarindi ako. Pero maliban dun, wala akong masamang pinakita sa asawa ko. Minahal ko siya ng tapat. Pagkatapos ito pang igaganti niya sa akin. It's unfair. Pero bakit ganon? Sa kabila ng ginawa niya, hindi pa rin nagbago ang damdamin ko. Oo, namumuhi ako sa kanya, pero tamang-tama ko pa rin dito sa puso ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal kita, Ramil. Mahal na mahal kita. Nagmumukmuk na naman siya sa silid namin. Hindi rin maganda ang magtatagal kami ganito. Kakausapin ko na siya. Nararamdaman ko naman. Naghihintay lang siya na lambingin ko. Hanggang kailan ka ba magmumukmuk dito? Ano ngayon pakialam mo? Wala ka naman pakialam sa nararamdaman ko, di ba? Siyempre naman nag-aalala ako sa'yo. Lagi kang tulala at walang kibo. Tapos, wala din sa tamang oras ang pagkain mo. Baka magkasakit ka. Wow! Parang concern na concern sa akin. Baka ikaw may sakit. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Sorry na. Patawarin mo na ako. Kung makapagsalita ka, para bang napakasimple lang ng ginawa mong kataksilan. Inaamin ko naman eh. Malaki ang kasalanan ko. Pero sana ma-realize mo rin ang pagkakamali mo. Oo, nagyar ako. Selosa. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Gusto ko sa akin ka lang. Ayoko may kahate, ayoko may kasalo sa panahon at atensyon mo. Sa akin ka lang, Ramil. Kaya dapat sa akin mo lang ipinadama ang init ng iyong pagmamahal. Nagsiselos ako dahil ayokong maagaw ka sa akin. Nagsiselos ako dahil mahal kita. Nangangamba ako at nagdududa dahil natatakot ako na mawala ka sa akin. Pero anong ginawa mo? Sa halip na pawiin mo yung takot at pangamba, lalo mo lang pinatunayan na tama ang aking hinala, na isa kang manloloko at taksil. At isa pang hindi ko matanggap, na anakan mo pa siya. Bakit, Ramil? Napakasakit ng ginawa mo. Sorry. I'm very sorry. Patawarin mo ako. Huwag mo ko yukapin. Bitiwan mo ko. Hindi kita bibitiwan. Hanggat hindi mo ako napapatawa. Sabi na bitiwan mo ako. Ano ba? Ano ba? Bitiwan mo ako. I hate you. I hate you. I hate you. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano, galit ka pa rin ba sa akin? Walang yaka talaga. Dinaan mo pa ako sa dasa. Hindi ka lang babaero. Rapist ka rin. Kunwari ka pa. Nag-enjoy ka naman. Ewan ko sa'yo. I hate you. Anong I hate you? Gusto mo pa ba ng isa pang round? Hoy, hindi porkit na isahan mo ko, okay ka na sa akin, ha?
O ano ngayon gagawin mo doon sa karida mo? Huwag kang mag-alala. Si Mama nang bahala sa kanya. Ay, siguruhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko nakikipagkita ka pa sa kanya, puputulin ko yung kaligayahan mo. Ikaw rin. Kaligayahan mo mapuputol kapag ginawa mo yan. Oy, don't dare me, Ramil. Talagang gagawin ko yon. Kaya umayos ka. O, paano? Nakaisang buwan na tayo ng operation. Kaya mukhang gamay na gamay mo na mga bagay na dapat mong gawin. May sapat ka naman tauhan na aalalay sa'yo, di ba? Opo, Mama Ofelia. Kaya ko po kahit mag-isang pagmamanage dito sa bagong branch hardware. Basta kung may tanong ka at may kailangan ka, tawagan mo lamang ako. Maraming salamat po, Mama Ofelia. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Hindi ko po alam kung paano ko makakabayad sa inyo. Basta pagbutihin mo ang trabaho mo. Alagaan mo mabuti ang aking apo. Sapat na yung kabayaran. O ano, may gusto ka pang sabihin? Meron po sana akong hihilingin. Pwede ko po kaya makausap si Matilda? Kahit sa telepono lang po. Meron kasi kaming unfinished business. Si Matilda lang po ang gusto ko makausap. Tapos na po ako kay Ramil. Sige. Tatawagan ko siya gamit yung cellphone ko. Hello? Ha? Matilda, gusto ka raw makausap ni Janice kung okay lamang sa iyo. Okay, sige po. Walang problema. Etong cellphone, Janice. Sige na, mag-usap na kayo. Hello? Matilda? Kumusta ka na? Ayos lang. O ikaw, kumusta na yung business niyo dyan? Maayos din. So far, so good. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Okay, sige, go ahead. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko kasi alam na may asawa na pala ang lalaking pinag-ukulan ko ng pagmamahal. Okay lang yun. Alam ko naman na naging biktima ka lang ng matatamis na dila. At patawarin mo rin ako sa ginawa kong pag-iiskandalo sa ospital. Okay din lang yun. Kahit ako nasa kalagayan mo, baka hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Sige, salamat ha. And I wish you all the best para sa inyo ni Ramil. Thank you rin. At wish ko rin na matagpuan mo na ang lalaking tunay na magmamahal sa'yo. At isang pakiusap ko lang, Janice. Hayaan mo sana na paminsan-minsan madalaw ni Ramil ang kanyang anak at maiparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa bata. Higit kong ikatutuwa kung gagawin niyo ni Ramil. At asahan mo, wala nang mamamagitan sa amin dalawa. Salamat ulit. Bye. Huwag kang mag-alala. For good na sa Bicol si Janice. Kahit naman saan siya naroon, kung gugustuhin ni Ramil na sundan siya, magagawa niya yon. Oh, ayan ka na naman. Akala ko ba nagbago ka na? Wala. Nire-remind lang kita. Promise ko naman sa'yo, di ba? Na nagbago na ako. Hindi na ako mambababae. Pangako. Natutuwa ako. Dahil nakikita ko kayo magkasundo. Sana naman tuloy-tuloy na yan. Yes, Ma. Gagawin ko ang lahat para mapanatiling maayos at matatag ang aming pagsasama. At napatunayan ko ito na sa kabila ng madilim na kahapon, naroroon pa rin ang magandang pangako ng bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang ikaw ang nagtulak sa sarili mong anak patungo sa maling landas. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Matilda. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang ikaw ang nagtulak sa sarili mong anak patungo sa maling landas. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Matilda. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.